basically a good counter. If kung tutuusin para sa isang Luyi, it's not the para sa akin isa sa mga the best talaga eh. Pero ito, nung sinamahan nila nito, it made perfect sense. Lahat ng burst na pwedeng gawin ng Luyi, lahat ng counter na pwedeng gawin ng Luyi, at least may pang mitigate sila ng damage or may pang alis sila ng damage na yun. Yeah, with the Faramis. So it makes sense na yung Luoyi priority ng TNC Pro Team na with the last two picks of the carry as well as the Minotaur. Madami ako nakitang plays na sabi mo nga kanina pwede maging fake diversion play yun. At some cases, yung iba, ang binabato sa likod, yung Minotaur. So dun pa lang, madami silang pwedeng pagbigyan ng pansin na pwedeng ma-force out sa lineup ng Smart Omega dahil nga may Faramis sila dito, they have their ways more to sustain team fights. Kaso kailangan din na mag-isip kailan gagamitin yun kasi kung magamit ng resource na yun, dahil meron ang crowd control at meron ding true damage ang isang carry, none other than ang roamer nilang pwedeng unang tumumba or mismo mapil off dito yung Faramis. So dito pa lang, they need to make sure on how to counter this. They could play with the minds of Smart Omega kung ano nga ba dapat isipin kasi dito pa lang pwede maging delikado din yung kanyang pwesto. So kailangan din na maging maingat, Butters. Ganda naman ang lineup na to. Jom, Andoryu, Chakno, Okir at Ryota ang maglalaro para sa side ng Omega. Meanwhile for TNC, Hatred, Heads, Ryzen, Nomad, and the things, all the things, Bentings is back. Back in the game. Nakita na natin, si Nomad, early force out, may hila from Okir. Pero you've mentioned about this lineup, Butters, of Smart Omega. So far, a winning lineup na nakita natin from MPL Philippines Season 13, also for TNC. Dahan-dahan din magkakaroon ng, again, a showcase kung paano nga ba yung pagbabawi na gusto nilang gawin heading to this qualifiers ng IESF. And Bentings dito nakikita naman natin na talagang siya ang mag-lead dito sa mga members niya para doon sa early game. Habang meanwhile si Chakno, alam niya ni Chakno to eh. Yung mga pwestuhan, ano to eh. Ito yung mga panahon na sobrang meta pick ng Grak. Tapos, laging si Chakno yung isa sa mga masasabi mo na Grak Lord talaga. So ngayon, kailangan niyang panindigan. At memorize na kasi ni Chakno yan eh. Alam na ni Chakno kung ilang hollow blocks yung ginamit para mabuo si Chakno, si Grak. So alam nila yung mga technique. Tinanong ko sa kanya yan eh. Sabi niya sa akin, sabi ko, Chak, ilang hollow block yung ginamit para buuin si Grak? Sabi niya, nasa 17,856 daw. Grabe, na-count yan ni Chakno? Alam ni Chakno, pre. So dapat yung mismo dito Chakno, Hollow Grak special pala to. So the Hollow Grak, no? Pero ngayon looking at the bottom lane, si Okir naman dito, ito yung sinasabi natin ng OSX in the early parts, ang hirap talaga labanan ng isang Luyi. Lalo na meron kang Yusong, meron kang Barats. Wala kang way para talagang abutin yan. So, ibig sabihin sila Ryota dito, kailangan gumawa ng paraan para ma-set up. Pero ang ganda naman nun! Dragon agad! Dragon agad yung lumabas! Na-diversion yung Dragon, lumabas doon sa may gilid. Nakuha na ng TNC dito yung Turtle. Wow! And the knockups are there! Bentings with the Minoan Fury at walang masagot dito yung side ng OMG. Nagtatakbuhan na sila dito. Unti-unti, humahabol pa rin sila Ryzen. Humahabol pa rin sila Hatred, pero titigilan na nila. Hatred versus Chakno. Alam mo, parang lang to eh, the old days, the good old days. Pero dati magkakampi sila. Pero sobrang ganda ng ginawang play doon, Butter. Sobrang tama ka dito. Speaking of kakampi and how that synergy work, yung entry na ginawa ni Hatred para kay Heads, ang ganda ng pag-zone out na ginawa na sa Smart Omega. Doon pa lang nakita na nakakuha si Bentings. Ito tamang Minoan Fury knock-up setup. Apat kaagad yung nakuha doon. Hindi nakapag-counter kaagad yung Smart Omega. Na ito yung sinabi mo at the very beginning ng draft. Kailangan nila bantaan yung backline. Kasi sabi ko nga, diba, there are moments na nakita ko na yung binabato si Minotaur doon sa likod. Pero kung yung Dragon yung binabato nila. And that was a great way to seize the moment. Dahil pwede nga, kailangan din check na makakuha ng vision para magamit yun. Katulad dito, may naiipit, may na-force. This is an opening na pwede nilang gamitin. At Hatred, tutumba na ata dito. And that is going to be a huge pick-off para side ng OMG. OSX, kanina, sabi mo na rin yung mga diversion play na pwedeng gawin. Pwede mag-overthink yung side ng OMG. Yun yung nangyari kanina doon sa fight na yon.
kung naalala mo si Ryota, nung nakita niya yung bilog ng diversion, anong ginawa niya? Ginamit niya yung first skill niya, tiniming niya. Pero paano mo nga naman tatimingan kung ang lumabas, dragon na? Hirap nun. Hirap na kasi si immunity ng Black Dragon form. Oo! Galaw talaga, sira talaga yung formation mo dun. Dun pa lang, ang bilis din ng follow-up ni Ryota. Kaso nga lang, yung counterplay na kailangan nilang gawin, kailangan mo din masustain yung damage. Kaso nagsama-sama puwersa. You mentioned about the diversion na pwedeng maging threat ni Hatred. At they have been trying to utilize it slowly na pwede maging snowball momentum to. Butter, sana ng TNC Pro Team. At sila Chuck dito, nakapwesto na Andoryu level 7, Ryzen at level 8, nakain na dito. Pero yung mga members ng side dito ng TNC medyo malayo, pero Andoryu, kaya pa rin siya ng damage output. Ryota, ang naging primary target ni Heads dito, napagamit na ng Netherrealm. At hindi napuwersa or hindi nagamit ng OMG yung kanilang mga ultimate para to team fight. TNC, they really want to divide and conquer sa mga panahon na ito. Well, speaking of divide, TNC Pro Team, nagkaroon sila ng way to hold out Jom kasi nag-aabang din dun sa Bushi Jom eh. Medyo Smart Omega's looking for a great position kung paano nga matatapon yung spear dahil ngayon team fights. Grabe din yung paghatak ni Bentings and it was 2 na nakuha niya na hindi nakasama doon sa objective taking, and yung pinaka-crucial way to zone out one from Omega, si Andoryu yung naging the first to fall in that casual. So from that, nahirapan din sila lumapit agad. Dahil nga sa presence na hinohold ni Bentings, doon pa lang, they know what borderline na pwedeng dapat hindi tahakan against TNC Pro Team dahil nga kay Minotaur na to. 3 Brusco ang hawak ng side ng OMG. Wala silang choice kung hindi humarap, wala silang choice kung hindi talaga lumaban agad-agad. At yun yung ginagamit na tips ni Bentings sa mga panahon na ito. Talagang hinahanap niya, pinapaura niya si Heads. Kapag si Heads nahanap na yung opening niya, tsaka sila gagawa ng sarili nilang mga galaw. Si Ryzen, ang ganda rin ng pagkakahuli niya doon. Kaya Andoryu, nung nakita na nahuli si Andoryu, pinapigil na sa 3 miyembro ng side ng TNC yung ibang mga miyembro na makabackup doon sa mga ginagawang setup dito para sa kanya. And Andoryu, biting off more than he can chew nung mga panahon na yon. Well, speaking of biting more, Ryzen is ahead by 2 levels. 3 rather, against Andoryu, yung si Barat, si Ryzen with this. So, speaking of momentum, mas madami ngert ngayon si Barat. And looking at how they wanted to control momentum against Smart Omega, medyo mas nakuha pa rin ni Ryzen. With the steal. Nakuha pa rin. Nakuha, ganda pa rin na pag just Ryzen alone against Smart Omega. Sinurbo ka pa Pero kasi, siya with the ball. May karapatan kasi si Ryzen eh. Sa mga nagsasabi dyan na, "Ulo, bakit ka nag-retry? Eh wala, may turtle na lumalabas." May karapatan kasi siya. May karapatan si Ryzen. Kasi ngayon, ang mangyayari, mapipilitan lumaban sila Ando. Nakuha nila yung turtle ngayon, pero ilalaban to ng side ng TNC. Lalaban sila dito. Appraiser's Rat, walang mahuhuli. Nakuha niya yung turtle, pero ang daming nawala sa inyo. Ganito, this is the drill na siniset up ng side ng TNC. Nakuha man doon ni Andoryu yung objective, kaso na-counter-punish ka agad ang Smart Omega, giving the second kill to Nomad for this carry. So dahan-dahan din nagmi-build ng items ito para mas mataas yung physical penetration for true damage dahil nga may 3 Brusco ang Smart Omega. So dito pala natin nakikita they would really need more time to make this composition work dahil ang damage na pwede manggaling dito walang iba kundi kay Jom. Again, we're looking for a way to see this. Kaso may Ditoras welcome ka agad! Ryzen! Set up lang. And si Nomad ang magiging primary damage dealer nila na paggamit nila ng flicker. So that is another flicker initiation na hindi kailangan isipin ng side ng TNC. Pero sabi ng OMG, lalaban tayo dito, and Bentings hindi na nagdalawang isip, Minowan's Fury agad. Flicker agad. Uy, may 3 miyembro na nanggaling dito sa side ng TNC. Sa may damuhan, nahuli na yung mga miyembro dito na side ng OMG at si Heads. Gusto pang lumaban. Nomad humaharap na, ganito siya katapang, and Shaknu will go down as well. Torre ang puhunan, diversion ang panglaban. Yan ang siniset up ngayon ng side ng TNC. Kuha lang ng kuha ng Torre, palag lang ng palag kung kaya. Kung sila ang nauna, tayo ang tumapos. Bentings commending with that read. Naramdaman niya yung conceal play pero Jom sinusubukan gumawi dito. Butters. Pero
sila Ukir dito. Grabe yung pagkakasetup. Ang ganda ng timing na Netherrealm na yon. Pero ngayon, nandito na yung mga ibang miyembro, kumukuha din si Andoryu ng pwedeng pitasin, pero yung mga miyembro, yung mga kakampi niya ay medyo malayo doon sa range na pwede na parusahan si Hatred. Ngayon, good call. ang magandang nagagawa ngayon ng side ng OMG is kahit pa paano, nade-delay nila yung laro. Hindi masyado mabilis yung pacing ng laro at hindi lahat ng gustong makuha ng TNC na kukuha nila. Nade-delay pa rin naman nila. Ngayon, si Jom naman dito, ang good news para sa side ng Omega, Yup. hindi pa namamatay si Jom dito. Wala pa. Dire-diretso pa rin. Buhay pa rin siya. Nakakapag-farm lang siya. At yun ang kailangan mo. Kung ikaw ay Mosop, kailangan mo talaga ng item. At ito yung pagiging main source of damage. Kaso nga lang, pumipwesto ngayon si Ryota at si Andoryu. Kailangan maging maingat ng TNC. Kung ano nga ba yung kanilang backline. Pero Black Dragon Form nilabas na nga, Butters. At yan ang kanilang pang-setup, Andoryu. Ryota, kailangan nila gumawa ng pang-setup dito. Hindi sila parehong kulot Jom! Uy! para lang matalo dito ngayon. Sila ang Kulotski tandem. Andoryu, Ryota, kailangan nila humanap. At nahanap nga talaga doon si Jom sa bottom lane. Hindi siya nakapasok doon sa may brush. Hindi siya nakapasok sa may brush. Actually, kitang-kita siya. Oo. Eh, pakiramdam ko, ang naging call ni Jom doon, kaysa gumalaw pa ako, gamitin ko na lang yung oras para makapag-recall ako. Kasi at least, kung makapag-TP back ako, alam mo yon, nagamit ko yung oras ng tama. Wala sila na pala. Yun nga yung pinaka he wanted to utilize that moment. Kaso nga lang, sobrang bilis na nag-respond ang TNC Pro Team to actually get that kill. Ito nga, kung pag-uusapan natin yung setup, Chakno, may magandang pwesto dito sa likod Kaso Bentings, hindi din pinapakawalan ng backline ng TNC Pro Team. Wala muna mga kalapit sa frontline na ginawa nila, and so far, the Phoenix Army, dahan-dahan din nagpo-push Winter Tragedy kay Hatred, Butters madaming pwedeng gawin na play to. Especially kung po sila magkaroon ng backline entry for TNC Pro Team against Omega. Definitely, it's one thing na pwede nga ipang-outplay, diversion doon sa may gitna. Ngayon, sino ang ine-expect nila? Pang mind games na lang talaga to. Si Heads ginamit. Oy, pero si Andoryu sa likod, ang ganda ng pagkakahuli nun. Pero wala talagang makapollow up. Wala makapollow up. Hindi nila mapitas. Kumbaga, si Andoryu, dalawang beses yung nahanap dito, yung ginto. Ito na yun Sabi niya, si Hatred, nahuli ko na, pwede mo nang bigyan to. Ito na yung tumatapos sa atin, mawawalan sila ng significant damage. Kaso malayo talaga yung ibang miyembro ng side ng OMG. Yun ka lang yung pinaka-importante, yung follow-up and yung reinforcement ng damage. Dahil nga, merong crowd control answer talaga yung Omega. May tatlong brusco slot na hero na pwede lang gamitin against TNC Pro Team. Kaso yun nga lang, kailangan talaga ng damage yung pwede iganti ka agad. Kaso sobrang taas ng counterplay, may nahila si Okir. Kaso nga lang, dumedepensa pa rin ng Smart Omega sa torre na to. Oy! Wild Charge! Wild Charge ang ginamit, pero Wild Charge din ang tatapos sa kanya. Nakita natin si Nomad doon, nagamit lang ang kanyang physical attack na takedown si Chakno. Sinusubukan nila talagang protektahan tong mid lane turret na to, but they have to give it up now dahil kulang na din ang kanilang mga numbers, and any resistance dyan sa point na yan can be heavily punished at possible na matapos sila kung ipipilit pa nila yan. Kailangan nila maging maingat on which player to attack from TNC Pro Team. Andoryu, again, pwede sila makapag-frontline. Kaso nga lang, isang Detona's Welcome ang katapat nila dito if ever walang follow-up. Pero mukhang gusto ata i-push ng Smart Omega na makakuha ng kill dito, Butters. Kaso, nag-aambahan lang Kaso, lumalakas sa loob ng OMG, and this is a good sign. Kung ikaw ay Omega fan, good for you. Nakikita natin na may lakas sa loob pa rin ang iyong team na lumaban dito. But for TNC, ang magandang ginagawa nila kahit sobrang lamang nila dito, OSX, disiplina. May shot call silang disiplina, hindi sila nagmamadali. Alam natin sa mga kanilang mga previous na outings na hindi naging maganda para sa kanila, medyo nagiging impatient sila Yeah. Ngayon, may mga shot call na chill lang, easy lang. Di ba? You learn something at every point of loss. At ito nga yung pwede makita natin grow from Smart Omega. Disiplina ba ang pwedeng maging advantage dito? Pwede na, yung sibat! Naku, Ryzen! Naku, yung Lord! Ang ganda ng pagkakasetup, pero napakalayo ni Andoryu doon. Hatred dito, nagamit yung Winter Tragedy nandun sa may gitna. Minowan's Fury, na-setup din. Pero diversion play! Yung dapat matatanggalan, yung dapat hindi makakalabas na kalabas bigla. Si Super Baka, pre.
Si Super Baka nakaalis dun. Ryota, ang ganda ng pagkakasetup niya. Andoryu kahit medyo malayo, yung taunt niya sa dulo, napaka-okay. Ito na ang Kulotski tandem. Pareho silang kulot, pareho silang pinaikot-ikot sa kanilang buhok ang mga player dito ng side ng TNC. Napakagandang hatak! A Praisers Rat! At si Jom dito nagwawala na. Ito yung sinasabi natin kanina pa, OSX. Wala pang natitake-down kay Jom. Yung base. Nakakapag-farm siya at galit na galit yung base. Pinag-rat-rat. Machine gun Jom. Minachine gun niya yung base, pre. Machine Gun Jom. Pinag-uusapan pa lang namin kanina yung comeback. Wala pang, kahit doon yung Moskov. Ewan ko lang ha. Yung Moskov. Barangay Omega. Living to its identity. Sabi mo nga, sa lahat na naging losses nila at point in time sa lahat na naging laban nila sa MPL, dinisiplina namin. At yun ang naging turnaround na Smart Omega. Smart Omega, they are known dito sa mga ganitong klaseng play. Yung mga maliliit na butas na biglang pinapalaki. And they found Wow. that crack. Yung crack na lang na yun, OSX. At yung pa yung naging sanhi ng pagkapala nila. And tingnan mo sa bantang dulo si Jom. Tingnan mo yung 4-10. 2-1-1. Hindi mo nakamdaman nung early game. Hindi mo masyado nakamdaman nung mid-game. Pero nung patapos na yung mid-game, dun nga tinapos yung laro. An epic comeback. Barangay Smart Omega with the discipline at yung mindset ng late game winning condition.